6:00 pa lamang ng umaga, maririnig na ang putukan ng baril sa baryo ng Makisig. Nagpapalitan na naman kasi ng putok ng baril ang dalawang angkan na matagal nang may alitan. Habang ang mga yun ay ginagawa ang makakaya para may malaga sa kabilang partido, ang mga tao naman ay walang ibang magawa kundi ang magtago sa ilalim ng kanilang mga lamesa. Ang ganitong uri ng sistema ay kinasanayan na ni Arman kahit na mag-iisang buwan pa lang siya sa baryo. Hindi naman kasi bago sa kanya ang putok ng baril. Madalas niya rin ito kasing naririnig sa kagubatan. At kahit siya mismo ay humahawak din ng baril kapag meron silang kalaban. Si Arman ay isang rebelde na pumunta sa kapatagan para magmanman. Trabaho niya maghatid ng impormasyon sa kanilang commander na si Ligaya. Halos 1 buwan na niya itong ginagawa. Pero wala pa rin siyang makuhang impormasyon kung saan ang target nilang dukutin na opisyal ng kasundaluhan. Ito talaga mga De La Cruz at Carlos. Hindi pa nakakaubusan no? Ang tagal na rin nilang ganyan Paano ba sila bumaril? At parang wala namang tinatamaan kahit na isa. Mga ganyang tao, mga duwag yan. Magbabarilan pero nakatago. Kung totoong matatapang ang mga yan, dapat lumabas sila at magbarilan sila ng harapan. Tumigil na nga kayong dalawa. Baka mamaya may makarinig sa inyo dito at malaman kung ano tayo. Pabayaan nyo na yung mga yan na magpatayan. Wala namang kinalaman ng mga yan sa misyon natin Nakaupo lang ang tatlo sa isang lamesa habang kumakain ng lugaw. Wala silang pakialam kung nagbabarilan ng 2 angkan at kahit naroon pa sila sa bandang gitna. Kahit tinatawag na sila ng tindera ay wala silang pakialam kung tamaan man sila o hindi. Wala naman silang nararamdamang takot. Base kasi sa kanilang pag-istima, mga hindi naman marunong umasinta ng matino ang mga nagbabarilan. Makalipas ang halos 10 minuto ay natigil na rin ang putukan. Napatayo ang tatlo nang matanaw na nilang may dumating na mga pulis at mga kasama pang sundalo. Sisimplahan ko lang ng lapit. Titingnan ko kung nandun yung subject. Sige, mag-ingat ka. Wala kami magagawa kapag nahuli ka nila Ako pa ba? Ako yata ang pinakamagaling na espiya ng samahan. Sa sobrang galing mo, 6 na beses ka nang munti ka nang mamatay. Naglakad na palapit doon ang lalaking si Epi. Kampante naman ang dalawa na walang mangyayaring masama roon. Biyasa na kasi si Epi sa ganoong trabaho. Kahit na madalas na nalalagay sa alanganin ng buhay nito, ay nagagawan pa rin ito ng paraan. Magbayad ka na. Doon na lang natin hintayin si Epi. O sige, mauna ka na. Bakit? Anong gagawin mo? Susundan ko si Epi. Kung susunod ka, baka mamaya makahalata pa yung mga sundalong yan. Hindi naman ako lalapit talaga dun Lalapit lang ako ng kaunti. Gusto ko lang din makita at mamukhaan yung mga sundalong yon. Ay nako, bahala ka. Kapag ikaw namatay dyan, huwag mo akong sisisihin Oo naman Pero mumultuhin naman kita. Ngumisin na lang sa kanya ang babae. Nang makapagbayad na, agad na ring naglakad pa simple si Arman. Medyo malapit na siya sa mga pulis at sundalo na inaasikaso ang 2 angkan na nagbabarilan. Wala roon ang hinahanap nilang opisyal. Dismayado si Arman, pero wala naman silang pwedeng gawin. Kabilin-bilinan sa kanila ni Commander Ligaya na hanggat hindi sila sinisimulan ng mga sundalo, hindi nila yon sasabayan. Umalis sa mga sundalo at pulis, bitbit ang mga De La Cruz at Carlos. Napalingon na lamang si Arman sa likuran nang tapikin na siya ni Epi sa balikat. Wala pre, negative. Mukha talagang hindi sila sinasamahan dito nung major na yun. Hintay pa tayo ng tamang pagkakataon. Yung taong yun lang ang kailangan natin para mabawi si Commander Teves. Kailangan natin maging pasensyoso. Di balik muna tayo sa bahay. Natatay na ako Kakakain mo lang? Pambira naman yung tiyan mo na yan Napapailing na lamang si Arman. Umuwi na lamang din sila dahil wala na rin naman silang gagawin sa labas. Saktuhan lang ang laki ng bahay na kanilang tinutuluyan. Meron itong itaas pero para lamang yung kay Mariposa. Kasakasama na nila ang babae simula pa lang nung una.
Pagpasok ni Arman sa loob ng bahay ay nakita niya kagad ang damit na nakasampay sa dingding. Ang damit na yon ay bigay sa kanya ng una nilang commander na si Teves. Napangiti siya. 4 na taon na rin kasi mula nang dakpi ng mga otoridad ang kanilang unang commander. Sumali kasi sa kilos protesta si Commander Teves. Nang magkandaleche-leche na, hinuli ang matandang lalaki. Pinahirapan, pinapaamin at ikinulong ng mahabang panahon. Samantalang ang ipinaglalaban lamang nila ay patalisikin ang mga nasa posisyon na walang ginawa kundi kulimbatin ang kaba ng bayan. Bukas pala ng umaga, aakyat muna ako ha. Makikibalita lang ako sa baluarte natin. Baka naman tumagal ka na naman ng ilang araw doon ha. Kailangan ka namin dito. Hindi naman. Pagkarating ko ron, uwi ka agad ako mga bandang hapon. Nanaginip kasi ako kanina ng masama eh. Hindi ako mapakali. Base kasi sa panaginip ko, napahamak daw yung iba nating kasamahan. Kabaliktaran niyang panaginip. Kaya huwag kang magpapaniwala dyan. Kahit na, uwi pa rin ako sa atin. Mas maganda ng sigurado, no? Minsan, nakakatotoo ang panaginip. Ay sus, eto na naman tayo mga pangitain at kasabihan ni Mariposa. Palibasa kasi ikaw, hindi ka naniniwala eh. Pilosopo ka kasi. Wala naman kasing magandang paliwanag kung bakit kailangan nating maniwala sa mga panaginip. Dati nga nanaginip ako nagkaroon ka ng lawit. Nagkaroon ka ba ng lawit? Sira ulo ka talaga. Isusumbong kita kay Commander Ligaya pag akyat natin sa bundok eh. Ay nako, tumigil na nga kayong dalawa. Baka mamaya kakaganyan nyo. Ayaw makatuluyan yan eh. Ikaw ang tumigil. Wala akong oras sa ganyan no. Nakatuon ang atensyon ko kung paano natin may babalik si Commander Teves. Mahilap nga yung taong dapat nating makuha eh. Baka nakakaramdam siya na delikado ang buhay niya rito. Pero magtsatsaga pa rin tayo Darating ang araw na magpapakita rin yan dito. Kailangan nilang ibalik si Commander Teves. Kung hindi, dadanak ang dugo ng mga sundalo at pulis na yon. Ang hindi ko lang naman kasi maintindihan sa gobyernong meron tayo. Bakit nila hinuli yung mga taong mapayapang nagkakaroon ng kilos protesta? Wala namang masama na bumoses, di ba? Yun nga ang bagay na kinamumuhian ng mga kagaya natin at ng iba pa nating kababayan. Kaya galit sa atin ang gobyerno Dahil ayaw nila sa mga taong nagsisimula ng pagkamulat sa kamalayan ng mga tao. Tinatawag nila tayong rebelde dahil taliwas ang paniniwala natin sa kanilang paniniwala. Sa lipunang ganito, kung hindi ka magiging agresibo, pagsasamantalan ka ng mga hayop at makakapalang mga mukha. Kaya nga gagawin natin ang lahat para mabawi si Commander Teves at ipagpatuloy natin ang pagsigaw bilang boses ng masa. Tumango si Mariposa at Epi bilang pagsang-ayon. Mababaka sa kanilang muka ang tapang at pagiging matatag sa kanilang pinaglalaban. Bagay na matagal na rin nilang isinasabuhay. Dahil para sa kanila, kapag wala kang tapang sa katawan, sasamantalahin nyo ng mga taong mapang-abuso. Kagaya na lang ng mga itinuturing nilang kaaway, ang gobyerno. Kinabukasan, 2 lang si Arman at Mariposa sa bahay na tinutuluyan nila. Kailangan nilang magpanggap na mga normal na tao, kaya lumalabas-labas sila ng bahay. Hindi kasi sila maaring nasa loob lang. Maraming mga tsismosa sa lugar na yon. Baka kung ano pang kumalat na kwento at mapunta pa sa kanila ang atensyon ng mga otoridad. Anong oras na? Hindi pa rin nakakabalik yung siraulo Baka kung saan-saan na naman dumaan. Arman! Mariposa! Oh, bakit ka sumisigaw? Binagsak mo pa yung pinto. May masamang balita! Ha? Ano masamang balita na naman yan? Tumigil ka sa mga ganyang biro mo Baka putokan kita ngayon. Hindi ako nagbibiro. Totoong sinabi ko sa inyo. Wala ka pang sinasabi. Ano ba yun? Yung mga kasama natin na naglakbay, bangkay na nang makabalik. Sobrang daming sugat sa katawan. Wakwak pa ang tiyan. Ang damit, hiwa-hiwa. Walang ibang gagawa niyan, kundi mga sundalong kalaban natin. Hindi nila ginamitan ng barel.
Mukhang pinahirapan muna sila eh. Bago sila pinaslang. Mga buwisit talaga mga yan. Oh, ano gagawin mo, Arman? Babawas lang ako ng isa sa kanila. Hindi na kaya ng damdamin kong ginagawa nila eh. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Kapag ginawa mo yan, masisira ang mga nasimulan natin. Gugulo at baka mahanap pa nila ang mga kampo natin. Kagawa ka ng malaking gulo na tayo rin naman ang madedihado. Anong madidiyado? Pupuntahan ko lang sila at uubusin ko sila. Sabi mo kanina, isa lang. Makinig ka. Huwag kang tanga, ha? Nagpapadalos-dalos ka na naman dahil dyan sa emosyon mo. Tila naulog ang ulo ni Arman sa sampal na ginawa ni Mariposa. Natameme ito at napaupo sa gilid. Napahawak na lamang ito sa pisngi. Huwag ka nga maging isip, bata. Hindi to tungkol sa damdamin mo, ha? Tungkol ito sa ipinaglalaban ng samahan. Ang ganyang pag-uugali, hindi mo dapat dinadala sa misyon natin. Iniiwan mo dapat yan sa bahay nyo. Pinahawak nila tayo ng baril hindi para gamitin sa katangahan, ha? Pinahawak nila tayo ng baril para protektahan ang karapatan at ang buhay natin. Tama si Mariposa, pre. Kumalma ka lang. Binalita ko lang naman ang nalalaman ko eh. Anong sabi ni Commander Ligaya? Pinababalik niya tayo pansamantala sa kampo ngayong gabi. Kailangan niya raw tayo makausap. Delikado. Nagkakalat ang military sa baryong ito eh. At sa ibang baryo din. May mga gumagala din sa gubat. Kapag nakita nila tayo, iisipin agad nila na rebelde tayo. Iwan natin ang mga baril natin. Pumayag na lamang si Arman sa suwestyon ni Mariposa. Itinago nila na maayos ang kanilang mga armas at saka lumabas ng bahay. Ang tanging dala lamang nila nung mga sandaling yon ay ang malaking lampara na nagsisilbi nilang ilaw. Pre, napapaisip din ako eh. Paano kung hindi pala mga taong gumawa nun sa mga kasamahan natin? Ha? Pinagsasasabi mo? Ano sa tingin mo gumawa sa kanila nun? Alien? Kasi pre, isipin mo na lang ah. Kung mga sundalo nga ang pumaslang, bakit? Parang gusto mong linisin ang pangalan nila. Wala naman tayong ibang kalaban sa gubat, kundi mga sundalo o pulis. Hindi naman sa nililinis ko ang pangalan nila, pre. Ang akin lang naman, napaka-brutal kasi ng ginawa sa mga kasamaan natin. Kasi kung ako sundalo, uhulihin ko mga yun, dadalhin sa kampo at iimbestigahan. Kasi sabi daw ng isa nating kasama na naghihingalo, bago daw siya nalugutan ng hininga, nasabi niya na hindi sila nakapagdala ng baril kaya hindi sila nakalaban. Kung wala silang dalang baril, paano malalaman ng mga sundalo na rebelde sila? May punto nga si Epi. Pero malabo pa ang lahat kaya walang saysay kung magtatalo tayo. Ang mabuti pa, bilisan na lang natin ang paglalakad para makaakyat kagad tayo. Nanahimik ang dalawang lalaki ng mga sandaling yon. Sa kanilang pagpapatuloy, kinabahan sila ng matanaw na may paparating na truck ng mga sundalo. Napagilid sila sa kalsada at napayuko. Buong akala nila ay lalagpasan lang sila ng mga yon. Pero nadagdagan ng kanilang kaba. Nang biglang tumigil ang sasakyan at bumaba mula roon ang isang lalaki na parang kasing edad lamang nila. Magandang gabi sa inyo. Nagro-ronda kami para bantayan ang area. Pwede ko bang malaman kung saan ang punta ninyo at anong pangalan ninyo? Nagkatinginan ng tatlo. Napasarado na ang kamao ni Arman ng mga sandaling yon. Nanggigigil siya kapag nakakakita siya ng sundalo sa harapan niya. Pero pinilit niyang ikalma ang sarili niya. Magandang gabi din po. Ako po si Marie. Ito naman po si Armando. Ito naman po si Epeng. Galing po kami sa isang kaibigan. Wala na po kaming masakyan kaya naglalakad kami. Saan ba punta ninyo? Pauwi na rin po. Sumabay na kayo sa amin. Total pabalik na rin kami. Ay, hindi na po sir. Nakakaya naman po. Kaya naman po namin maglakad. Isa pa, malapit na rin naman po eh. Sigurado ba kayo? Baka mamaya mapahama kayo. May mga naglilipa na pa naman ng mga rebelde na nangunguha ng tao at gagawin nilang kaisa sa kanila. Ay, ganun po ba? Pero ayos lang po talaga. Alam ko din naman na
pagod na din kayo sa maghapong trabaho ninyo. Sigurado ka ha? Opo, sir. O sige, tutuloy na kami. Ngumiti pa ang binatang sarhento sa babae. Napangiti na lang din si Mariposa. Nang makalis sa mga yon, ay kaagad na tinapik ni Epi sa balikat ang dalaga. Uy, wag mong sabihin na type mo yung sundalo na yon ha. Baka nakakalimot ka. Sila kalaban natin. Ha? Ano pinagsasasabi mo? Kung makangiti ka, wagas eh. Ginawa ko lang yon dahil kailangang hindi sila makahalata. Ano bang pinag-iisip nyo? Mga siraulo? Naniniguro lang kami. Isang malaking kasalanan ang gagawin mo kapag nagmahal ka na kagaya nila. Walang kahit na sino sa inyo ang pwedeng magdikta sa akin kung sino ang gusto kong mahalin, ha? Uy, kalma. Pinagsasabihan ka lang naman eh. Nauna nang naglakad ang babaeng si Mariposa. Iiling-iling na lamang ang magkaibigan dahil sa inasal ng dalaga. Sinundan na lamang nila yon at hindi rin nagtagal nakakyat na rin sila ng kabundukan. Agad na bumungad sa kanilang katawan ang mga kasamahan nilang namatay. Nakalatag ang mga yon sa sahig habang dinadasalan ng kakilala nilang albularyo. Tinungo agad nila ang kinaroroonan ng bahay ng kanilang commander, ang matandang si Ligaya. Pagpasok nila sa bahay na matanda, ay inabutan nila yon na merong binabasang libro. Mabuti naman at nakabalik na rin kayo. Pinauwi ko kayo dahil may nakaabot na impormasyon sa akin. Pero, maupo muna kayong tatlo. Ano pong impormasyon ang sinasabi niyo, Commander? Ang nakalap kong balita, itong mga sundalo raw na ito, nagkaroon sila ng inspeksyon sa mga taong nakita nila na kahina-hinala. Alam na kasi nila ang simbolo ng samahan natin. Hindi ko alam kung paano nila nalaman yon pero kailangan natin mag-ingat. Yung mga simbolo ninyo, saan nyo pinatatak? Ang sa akin sa dibdib. Akin sa singit. Hindi halata kasi maitim eh. Ang akin naman nasa ilalim ng dibdib ko. Hindi nila yun makikita basta-basta. Mabuti naman kung ganon. Siya nga pala, nakita nyo naman kung anong nangyari sa iba nating kasama, hindi ba? Huwag na muna kayong gumala-gala. Doon na muna kayo sa bahay ninyo. Iwasan yung magkaroon ng interaksyon sa mga sundalo. Mas mainit tayo sa mata nila ngayon. Nakita nyo naman kung ano ang ginawa nila sa mga kaawa-awa nating kasamahan. Hanggang kailan ba tayo maghihintay, Commander? Hindi lumilitaw si Major Galang sa baryo eh. Habang tumatagal, nagiging dihado na tayo. Si Major Galang lang ang susi para maibalik si Teves. Hindi tayo pwedeng maging mainipin. Anong gagawin natin sa mga pumaslang sa kasamaan natin? Hayaan na lang natin? Hindi. Nagpadala na ako ng 10 tao para rumonda sa lugar kung saan napaslang ang mga kasamahan natin. Hahanapin nila ang mga sundalong may sala sa nangyari. Hindi tayo papayag na walang ganti. Commander, payagan niyo na ako. Bibirahin ko ang mga sundalo na gumagala sa baryo. Isang malaking pagkakamali ang gagawin mo, Arman. Para kang tumalon sa kumukulong mantika. Kanina niya pa gustong birahin ng mga sundalo doon eh. Hindi ko alam kung ano ba nangyayari sa taong yan. Wala tayong gagawin sa mga sundalo ng baryo. Kapag ginalaw natin sila, baka mas lalong mawalan tayo ng tsansa na makuha si Major Galang. Kaya ikalma mo ang kalooban mo, Arman. Lahat tayo dito ay nagalit at nasaktan dahil sa brutal na pagpatay sa mga kasama natin. Ano na bang balak bukod sa maghintay na lang? Mananatiling pareho ang ating mga plano. Maghintay. Bakit pa kami bumalik dito kung yan lang pala ang maririnig namin? Pre, kalma. Meron akong ibibigay sa inyo. Inilabas ni Commander Ligaya ang mga larawan ng mga sundalong kailangan nilang asikasuhin. Inilapag nito yon sa lamesa at inisa-isang ipinakilala. Teka, ito yung nakausap namin kanina. Aba, Sargento pala siya? Siya si Sargento Valdez. Siya ang pansamantalang pumalit kay Major Galang. Siya rin ang may direktang koneksyon sa taong yon. Habang naghihintay tayo kay Major Galang, uobserbahan natin itong sarhento na ito.
kukuha tayo ng tamang pagkakataon para kunin siya at piliting magsalita kung nasaan ang major nila. Mag-iingat din kayo sa ibang nandito sa larawan. May mga koneksyon din sila kay Major at mahuhusay din silang mga sundalo. Tumango na lamang ang tatlo. Kahit na papaano ay nakaramdam ng pananabik si Arman sa bago nilang gagawin. Bagot na kasi siya sa paghihintay. Gusto na niyang gumawa ng kahit na anong pagkilos. Nang makauwi na sila sa kanilang bahay, ay agad silang nag-isip kung papaano sila makakalapit sa sundalong si Valdez. Pagpanggap kaya tayong sundalo rin? Tingin mo ba, hindi niya kabisado lahat ng sundalong nasa area natin? Meron ako naisip na paraan. Ano? Para mapalapit kay Sargento, kailangan ko siyang landiin. Ha? Ano sabi mo dyan? Anong klaseng plano yan? Yun lang ang nakikita kong paraan na hindi siya maghihinala. Ang sabihin mo, type mo lang yung sundalong yon. Gagawa ka pa ng dahilan. Agad na nagsalubong ang kilay ni Mariposa nang marinig ang sinabing yun ni Arman. Otomatikong umalma ang kalooban ng dalaga. Hindi nito matanggap na ganun ang iniisip sa kanya ng dalawa niyang kasama. Anong tingin niyo sa akin, malandi? Nasa gitna ng misyon natin, gugustuhin ko makipaglandian sa mga taong dapat ay kaaway natin? Ganun ba tingin niyo sa akin? Ganun niyo ba ako nakilala? Ito kasi si Arman eh. Yan, nagalit tuloy. Naninigurado lang tayo na hindi yun makakaapekto sa misyon natin. Ang mahirap kasi sa'yo, Arman. Wala ka naman masabing magandang paraan eh. Kokontra ka pa talaga. Hindi naman ikaw ang gagawa. Makikisama ka na lang. Kung makapagsalita ka, parang wala akong inambag sa misyon na to ah. Baka nakakalimutan mong ako lahat nakatuklas sa mga kuta ng military ng mga nakaraang buwan. Ano naman? Hindi naman natin nagamit yung mga yon kasi dito na tayo na malagi. Tama na nga yan. Magsusumbatan pa kayong dalawa. Wala naman tayo mapapala sa ganyan eh. Ayusin nyo kasi mga utak nyo. Kung wala naman kayong masasabing matino tumahimik na lang kayo. Pumasok na lamang sa loob ng bahay ang babaeng si Mariposa. Napabuntong hininga na lamang ang lalaking si Arman. Sa uli ay napagtanto niyang mali rin ang kanyang mga nasabi. Hayaan mo na muna. Ganun lang talaga ang mga babae. Hindi normal na babae si Mariposa. Mag-sorry ka mamaya. Ha? Bakit ako? Ikaw ang kasagutan niya eh. Ikaw na magsabi ng sorry. Magpapahinga na ako. Nauna nang pumasok si Arman at nagtungo sa sarili nitong silid. Wala pang kalahating oras ay nakatulog na rin siya. Kinabukasan ng umaga ay kalmado na rin silang lahat. Napag-usapan na nila ang kanilang gagawin. Pumayag na rin ang dalawang lalaki sa naiisip ni Mariposa na paraan para mapalapit kay Sargento Valdez. Lumabas ng bahay si Mariposa. Maikli ng bahagya ang suot nito para mas madali siyang mapansin. Patungo yun sa headquarters ng mga military na nasa loob lang din naman ng kanilang baryo. Sigurado bang hindi na natin siya kailangan bantayan? Baka mabastos yun ng mga sundalo. Matalino babae sa Mariposa. May tiwala akong kakayanin na niyang mag-isa yun. Tayo, anong gagawin natin? Di balik sa normal na buhay. Sumama ka sa akin sa gubat. Maghanap tayo ulit ng mga tuyong kahoy para gawing uling. O sige, tara na. Kailangan nilang gawin yun dahil yun ang nakikita sa kanila ng mga tao. Pagbebenta ng uling ang pinakilala nila sa mga residente bilang kanilang trabaho. Kaya ilang minuto lang ang nakalipas, lumabas na rin sila ng bahay dala ang mga sako na kanilang paglalagyan. Pre, tingnan mo. Ang alin? Itong katawan ng puno. Oh, anong meron dyan? Hindi mo ba nakikita? Ito. Ano ngang meron? May mahabang hiwa. Yun, dun may hiwa din. Parang malaking kalmot eh. Ano naman? Wala lang. Niisip ko lang na baka may mabangis na nilalang dito sa gubat na gumawa niyan. Mas maniniwala pa akong maraming buwaya sa Maynila kaysa dyan sa sinasabi mo. Pero paano kung totoo ngang may ano? Ano? Wag na. Hindi ka naman maniniwala eh.
Ano nga? Pabitin pa eh. Eh, paano kung totoong aswang? Oh, saan mo naman narinig ang kwentong barbero na yan? Dun sa palengke kanina, usapan lang ng mga matatanda. Matatanda na sila. Malalakas ang imahinasyon nila kaya hindi ka dapat nagpapaniwala, no? Ang tagal na natin pag-alagala sa gubat eh. Pero wala naman tayo nakikita mga aswang. Kahit nga mga bakas lang, wala eh. Kaya walang ganun, no? Pa na lang ng mga tuyong kahoy para matuwa naman ako sa'yo. Hindi yung kung ano-ano mga pinagsasabi mo. Alam kaya nila na ganun ang nangyari sa kasamaan nila? Hindi natin sigurado. Pero ang mahalaga, wala na tayo ron. Ang iniisip ko lang sino kayang pumaslang sa sundalong yun? Bukod sa atin, may iba pa bang mga may galit sa kanila? Yan ang aalamin natin. Pero pre, hindi ka ba napapaisip? Napapaisip saan? Pre, ganun na ganun din yung kinamatay ng mga kasamahan natin. Maraming kalmot tapos nakabuka yung tiyan. Uy, ano ngayon? Palagay ko, iisa lang ang pumaslang sa kanila. Ha? Paano mo nasabi? Sige nga. Paano kung may aswang nga talaga sa gubat at sila nga yung pumapaslang sa mga kasama natin at sa sundalong yon? Ay, nako. Itigil mo na nga yan. Wala tayong ganyang paniniwala sa samahan, no? Mag-focus ka sa misyon natin. Aswang-aswang ka pang nalalaman dyan. O sige nga, paano mo ipapaliwanag yung nangyari sa mga kasama natin at doon sa sundalong nakita natin ngayon? Oh, baka mamaya magsagutan na naman kayo Maakit ko na sana siya kaso bigla silang naalarma. May nakarating na impormasyon sa kanila na may isa sa mga kasama nilang pinatay. At walang ibang pinagbibintangan kundi mga rebelde. Alam na namin ang tungkol dyan. Sa katunayan, kami ang unang nakakita niya sa gubat. Sa narinig ko, brutal daw ang pagkakapatay Hindi naman tayo ganun magtrabaho, di ba? Isang bala lang sapat na. Pero yung bangkay, halos magkandalasog-lasog na raw. Malakas talaga. Oo, tigil mo yan Hindi yan ang gusto ko marinig. Ha? Ano ba yon? Ito kasing si Epi.
nangyayari? Bakit kailangan yung tingnan ng bawat bahay sa baryo? Meron kaming hinahanap na masasamang tao eh. Kailangan namin silang mahuli bago pa sila makagawa ng mas makasalanang gawain. Sinabi ko naman kasi sa iyo eh. Wala ritong hinahanap nyo. Kaano-ano mo yung dalawang lalaking yan? Ito si Armando, pinsan ko po. Ito naman po si Epeng, pinsan ko rin po. Ganun ba? Sir, ano pong nangyari? Narinig po namin kanina sa usap-usapan. May isa raw po sa kasama ninyong natagpo ang wala ng buhay. Hindi kami pwede maglabas ng info sa ibang tao na hindi parte ng organisasyon. Pero iniimbestigahan na namin ang nangyari at sinisimulan namin yon sa pag-inspeksyon sa mga bahay. Kung sakaling meron kayong makitang tao na kahinahinala, sabihin nyo kaagad sa amin ha. Sir, kailan ka libre? Gusto ko sanang yayain ka na kumain sa labas eh. Ha? Ano kasi, wala pa akong libreng oras. Pasensya na ha. Sayang naman. Pre, mukhang delikado mga buhay natin ngayon. Ang dami nila. Mas dumami sila kumpara nung una eh. Mas maganda ngang maalarma sila eh. Baka kapag nataranta sila sa mga nangyayari, saka naman magpakita yung major nila. Anong mas maganda? Ang hirap gumalaw. Ang hirap magpanggap na normal na tao. Anong mahirap? Huwag ka lang magdala ng baril, normal na tao ka na. Tingnan mo mukha mo. Di ka nga mukhang makabasag pinggan eh. O si Mariposa, ayan na oh. Oh, kumusta? Anong nalaman mo? Si Major Galang, darating mamayang gabi. Manggagaling sila sa Barrio San Diego. Malamang, dadaan sila sa kalsada ng Remedios. Kailangan malaman ito ni Commander Ligaya. O sige, ako nang uuwi para ipaalam sa kanila. Hindi, ako na. Ako na! Ang tagal mo makabalik palagi eh. Kaya ako na. Pabayaan mo na si Mariposa. Dito ka sa akin. Kailangan kita ngayon, Epi. Nung gabing yun ay umalis si Mariposa ng baryo. Naiwan naman ng dalawang lalaki sa bahay nila. Kagaya ng sinabi sa kanila ni Commander Ligaya, hindi sila lumalayo ng kanilang bahay para makaiwas sa pagdududa. Oh, saan ka pupunta? Lalabas. Bibili ng katol. Malamok ngayon eh. Buti naisipan mo. Tinatamad kasi ako ngayon lumabas kaya ikaw na lang. Pang sa akin lang yung bibiling ko, no? Uy, gara mo naman. Bahala ka. Tahimik na ang kapaligiran ng lumabas ang binatang si Arman. Meron siyang dalang maliit na kutsilyo na nakasuksok sa tagiliran. Nang matanong na niya ang tindahan,
nakita niya roon ang sundalong si Sargento Valdez. Wala naman siyang balak sanang kausapin ng lalaking yon, pero ang sundalo mismo ang nagsimulang kumausap sa kanya. Oh, ikaw yung pinsan ni Mariposa, di ba? Bakit nasa labas ka pa? Hindi mo ba nabalita na meron tayong curfew? Mabuti na lang at wala pa si Major Galang. Nako, kapag nakita ka noon, dadamputin ka talaga. Pero dahil naman ako ang nakakita sa'yo, ayos lang yan. Akong bahala sa'yo. Bibili ka lang naman, di ba? Yes sir. Ang dami kasing lamok eh. Kailangan ko ng katol. Kung sa bagay, doon din sa headquarters ang daming lamok eh. Ikaw si Armando, di ba? Yes sir. Bakit sir? Kapangalan mo kasi yung lolo ko eh. Sundalo rin siya. Magre-retiro na sana siya kaso namatay siya sa ambush. Kalaban nila mga rebelde eh. Pero alam mo bang kahit napatay siya ng mga rebelde, nakangiti pa siya? Bakit naman sir? Ang sabi kasi ng lolo ko, masaya siyang mamamatay kung sa labanan siya mamamatay. Ayaw niyang mamatay sa sakit eh. O di ba? Para siyang siraulo. Pero kahit na ganun, doon kuminana sa kanya yung pagiging maunawain sa loobin ng mga rebelde. Sinasabi niyo ba sir na naiintindihan niyo ang pinaglalaban ng mga rebelde? Naiintindihan ko kung ipapaintindi sa akin na maayos. Itong mga rebelde na kumakalaban sa amin, sinusubukan namin silang kausapin pero bago kami makalapit, nagpapaputok kagad. Sa totoo lang, hindi ako galit sa mga rebelde eh. Wala akong sama ng loob sa kanila. Kaya gumagamit ng dahas sa mga rebelde ay dahil desperado na silang mapakinggan. Bago sila naging marahas, naging mahinahon muna sila ng mahabang panahon. Ang ibig ko sabihin, napunot na ipon ng sama ng loob nila kaya sila ganun. Sa pananaw nyo, masasama ba ang mga rebelde? Iba-iba naman ang mga rebelde. May masama, may mabuti. Nagiging masama ang mga rebelde kapag ang pinaglalaban nila makakasira sa nakararami. Mabuti ang mga rebelde kung ang pinaglalaban nila ay para sa pagbabago at ikaunlad ng kanilang buhay at ng mas maraming Pilipino. Ganyan palang pananaw nyo sa kanila? Bakit? Mali ba ako? Hindi. Hindi lang ako makapaniwala na may kagaya mo na ganyan na kaisipan. Kadalasan kasi sa mga naririnig ko, galit sila sa mga rebelde. Ang tingin nila sa mga rebelde, terorista, masasamang tao, mga salot at anay ng lipunan. Hindi ko kinakampihan ng mga rebelde ah. Ang puso ko'y para sa bayan. Ang mamamayan ang pinoprotektahan ko. At ang mga rebelde ay parte rin ng mamamayan na dapat pinapakinggan ang mga hinaing. Hanggat may mga paraan para maayos ang mga gusot, yun ang palagi kong iniisip. At kung sakali mang ang mga rebelde ay nakakaperwisyo at marami nang nadadami na inosenteng buhay, wala kami magagawa kundi ang gawin ang trabaho namin. Sir, pwede ba ako magtanong? Pero wag sana ninyong mamasamain ha. Pwede naman. Maganda nga usapan natin eh. Bakit mas pinoprotektahan niyo ang mga politikong kurakot kaysa sa mga mamamayang ninanakawan nila? Maganda tanong mo ah. Tinanong na rin sa akin yan ng mga nakakausap kong tao na galit sa amin. Pero, sige, sasagutin ko para alam mo at maintindihan mo rin. Hindi namin sila pinoprotektahan. Pinoprotektahan namin ay ang kapayapaan. Kung iisipin mo lang ng mas malalim, ang pagpigil namin sa mga dahas na banta ng gobyerno direktang pumapabor sa mga pangkaraniwang tao. Kung hahayaan namin ang mga mamamayan na gumawa ng kaguluhan dahil sa galit nila sa mga nakaupo, sa bandang uli, ang mga mahihirap na mamamayan lang din ang talo. Bakit? Dahil ang mga tao ang nasa lansangan at ang mga nasa posisyon nasa loob lamang ng mga opisina nila. Ay sinong kawawa? Kami, ang mga tao. Tayo mga pangkaraniwang Pilipino lang. Gagawin namin ang tungkuling sinumpaan at gagawin nyo rin naman ang pinaglalaban nyo sa kahit na anong paraan. Tayo magkakasakitan. Sila, nanonood lang. Kaya hindi namin sila pinoprotektahan ha. Ang masakit na katotohanan lang, wala kaming kapangyarihan kalabanin sila dahil meron din kami mga pamilyang inaalagaan. Pero ang mga taong nagpoprotesta sa lansangan, di ba may mga pamilya rin silang iniwan para ipaglaban ang karapatan at hustisya?
Kung sakali mamatay sila dahil sa pakikibaka nila, maiiwan din ang pamilya nila. Sir, kung ang isang mambabalot na kayang iwan ng pamilya para sa bayan, bakit kayo mga may hawak na armas, hindi nyo kayang gawin yon? Dahil nga, meron kaming sinumpaang tungkulin at ang sinumpaang tungkulin yon ay para sa bayan at hindi para sa mga nakaupo sa posisyon. Ang tungkulin nyo ay protektahan ng mga Pilipino. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit ayaw nyong makisa sa mga taong nakikipaglaban sa katiwalian. Bakit nyo sila inaharang sa daan? Dahil kung sakaling mawala ang kapayapaan, mas maraming buhay ang mawawala. Hindi porke nasa lansangan kami para pigilan sila hindi na nila kami kaisa. Kasama nila kami sa laban. Kung biktima sila ng katiwalian, kami rin. Biktima rin pala kayo ng katiwalian Bakit ayaw niyong sumama sa boses ng masa? Kagaya nga na sinabi ko, meron kaming tungkulin na di hubarin niyo yung mga uniforme ninyo at maging pangkaraniwang mamamayang kagaya nila. Hindi mo ko naiintindihan Mukhang hindi nyo rin ako naiintindihan, sir. At hindi ko rin alam na may pinsan pala si Mariposa na makabayan. Nang sabihin ni Sargento Valdez yun, ay nakaramdam ng kaba si Arman. Masyado kasi siyang nadala sa kanyang emosyon. Pakiramdam niya, lumabas ang pagiging aktivista at pagiging rebelde niya. Biglang namawis ang kanyang palad. Tumingin siya sa sundalong kaharap niya. Nakangiti yun sa kanya at di niya alam kung bakit. Naranasan mo na bang sumama sa mga kilos protesta? Ha? Yung mga sinasabi mo kasi, para kang leader ng mga taong nakikipaglaban para sa karapatan at sa hustisya Ha? Hindi. Wala pa akong nasasamahan na ganyan. Pero mahilig ako magbasa ng dyaryo. Kaya naman pala. Saksi ka sa mga nangyayari sa bayan. Pasensya na sir Nadala yata ako Pero hindi ako galit Nagpapaliwanag lang ng pananaw. Ay, wala namang problema. Masaya nga ako kasi may kagaya mo na nagsasabi sa akin ng mga yon. Ramdam ko ang pagka-Pilipino mo. Tinapik siya sa balikat ni Sargento Valdez. Sa puntong yon, naramdaman niya ang kabutihan ng harap niya. Sa lahat kasi ng sundalo na kadaupang palad niya, ang lalaking yun lang ang medyo komportable siya. Pakiramdam niya'y bukal sa puso ang mga sinabi ni Sargento. Paano? Dito na muna ako Pasaya akong naka-argumento kita sa makabuluhang usapan. Sana magkaroon ulit tayo ng pag-uusap tungkol sa mas maraming bagay sa ibang araw. Ngumiti si Sargento Valdez at saka naglakad na rin paalis. Naiwan na lamang na nakatayo si Arman doon. Balisa at tulala ang lalaking si Arman na makabalik na siya ng kanilang bahay. Dahil sa nangyari ay nakalimutan na niyang bumili ng katol. Pumasok siya ng kanyang silid habang kumakatok naman sa pintuan niya si Epi para humingi ng katol. Kinabukasan na nakabalik si Mariposa, nasabi na nito ang napipintong pagdating ni Major Galang sa lugar. Nakapaganda na rin ang iba nilang mga kasama para sa kanilang gagawing pagdakip sa matandang Major. Mas matagal ka pa nga bumalik kaysa sa akin Naabot ka na ng umaga Si Commander Ligaya nagsabi na umalis ako kapag maliwanag na Wow! Samantalang ako kahit ganong kadilim, pinapalayas agad ako para makabalik dito. Oy, bakit? Babae ka ba? Nakahanda na ang lahat mamayang gabi. Maganda na rin tayo. Ikaw, handa ka na ba, Mariposa? Mamayang gabi, baka magtapos na rin ang pagpapanggap mo na chicks ni Sargento. Wala naman na akong pakialam doon. Ang iniisip ko, kung paano natin makukuha si Major. Tama. Yun lang ang isipin natin. Dahil kapag nakuha natin si Major, magagamit natin siya para makabalik sa atin si Commander Teves. Pagkatapos nilang kumain ay sinarado na nila ang mga bintana at pintuan. Sinimulan na nila ang paglilinis sa kanilang mga baril. Maya-maya pa, palihim na rin silang umalis ng bahay. 6:00 pa lang ay umalis na sila roon. Pumesto na rin sila agad sa kalsada ng San Remedios. 7:00 na. Wala ba talagang eksaktong oras ang pagdaan nila dito? Bakit ka ba atat na atat? Maghintay ka nga. Hindi ba natin mga kasama? Nandyan na ba? Napag-usapan namin doon sila sa kabilang banda. Tapos tayo rito.
Tingin ko naman nandun na rin sila. Handa na tayo. Maya-maya mapapalaban na rin tayo. Tandaan nyo kailangan natin pumaslang ngayon para makuha yung dapat makuha. Walang makukonsensya. Mas marami na silang pinaslang na kasamahan natin Ito na rin ang tamang pagkakataon para makaganti. Isang malalim na paghinga ang nagawa ni Arman. Bigla na lamang niyang naisip si Sargento Valdez. Sa hindi malamang dahilan, tila hiniling niya na sana hindi kasama ang sarhento sa tatambangan nila. Naghintay pa sila ng halos kalahating oras. Mga ilang sandali lang, nakarinig na sila ng sasakyan na paparating. Hindi nga sila nagkamali. Mga armored vehicle yon ng military. Hindi nagtagal, tila kinabigla ng mga sundalo ang ginawa nila. Pero agad na nakadepensa ang mga yon. Ginantihan sila ng putok. Mas malakas at mas pulidong depensa ang sinukli ng mga sundalo sa kanila. Kahit na mas nauna sila sa pagpapaputok, wala silang napatumba kahit isa. Tila batid ng mga sundalo ang planong yon, kaya nakapaghanda sila. Nilatlat sila ng mga sundalo. Gumunti naman sila ng putok, pero mas sistematiko ang ginagawa ng kanilang kalaban. Nang mapansin nilang nakakaabanti na ang mga sundalo paakyat sa kinalalagyan nila, dito na sila nakaisip na umatras. Atras! Atras! Hindi natin kakayanin ang mga yan! 3 lang tayo rito Bilis! Bilisan nyo! Visit! Palpak tayo! Tumakbo sila papasok ng kagubatan. Hindi pa sila nakakalayo ay natanaw na nila ang mga sundalong nakabuntot na sa kanila. Pinagbababaril sila ng mga yon. Agad naman silang gumanti. Sa halos 1 oras nilang pakikipagbarilan sa mga sundalo, unti-unti na rin nilang nararamdaman ang pagiging dihado. Konti na lang ang bala nila. Bukod sa wala naman silang ibang kasama dahil nasa kabilang banda ang iba, hindi rin nila nakabisado ang daan paalis. Visit! Sino bang nagplano ng ganito? Bakit parang ako sinisisi mo? Yung mga opisyal at si Commander Ligaya ang nagplano nito. Sumunod lang ako, no? Nakakainis. Nasa alanganing sitwasyon tayo Malapit na ako maubusan ng bala. Pero sila, buhay na buhay. Wala na tayong magagawa. Sasabay tayo sa kahit na anong paraan na pwede nating subukan. Nang maubusan na sila ng bala, wala na silang nagawa kundi ang gumilid sa tabi ng malaking puno. Hindi sila makalabas dahil sa walang humpay na pagpapaputok sa kanila. Mga ilang sandali lang, hindi na rin sila nakatakas pa. Pinalibutan sila ng mga sundalo na may matataas na kalibre ng baril. Lahat ng yun ay nakatutok sa kanila. Kasama nila si Sargento Valdez. Nang tutukan sila ng ilaw, nakita na ng tuluyan ang kanilang mga mukha. Huwag niyo nang subukan kumilos na masama! Itaas yung mga kamay ninyo! Marahang lumapit ang mga sundalo. Tinalian agad ng mga yon ang kamay nilang 3 at pinaluhod. Tama nga hinala ko. Mga rebelde kayo. Alam mo na ang katauhan namin? Nung bigla kang lumapit sa akin, nagsagawa na ako ng obserbasyon sa'yo. May mga tao akong pinakilos para alamin kung sino kayong 3. Dahil wala kami makuhang matinong record sa pamunuan ng barangay tungkol sa inyo, nagsimula na akong maginala sa katauhan ninyo. Alam mo ng mga rebelde kami nung nakausap tayong 2? Oo, alam ko na yun. At ginamit ko yung para malaman ang hinaing mo bilang parte ng kilusan. Manluloko ka rin pala kagaya ng mga ibang sundalo at pulis. Hindi kita niloko. Nagpakatao ako nang pinakinggan ko ang hinaing mo. At kahit na alam ko na kung sino ka, hindi kita kaagad hinuli. Kasi gusto kong huhulihin kita kapag suot mo na ang damit ng pagiging rebelde at hindi ang pagiging pangkaraniwang tao. Baka mabait ka naman pala Eh di palayain mo na lang kami. Hindi pwede. Meron kayong paglabag sa batas at kailangan yung pagbayaran yun. Ang sabihin mo, tuta kayo ng gobyerno. Wala kayong ibang kayang gawin kundi sundin ang mga utos nila. Hindi nyo ginagamit ang mga utak nyo Para kayong mga aso na kapag inutusan ng amo kung sino kakagatin kakagat talaga. Wala kang pinagkaiba sa mga tiwaling hindi mo ko kilala. Wala kang karapatang husgahan ng dangal ko bilang alagad ng batas. Dapat magpasalamat pa kayo sa akin
Kung si Major Galang ang nakahuli sa inyo, kanina pa dumanak ang dugo ninyo. Bakit hindi mo pa kami patayin? Kasi papahirapan niyo muna kami para umamin kami, ano? Oo, kailangan pa namin makuha ang mga nalalaman ninyo. Kung talagang naiintindihan mong hinaing ng mga kagaya namin, di pakawalan mo kami. Pasensya ka na, Mariposa. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Kagaya na lang din ang pagsunod nyo sa tungkulin na meron kayo. Hindi tayo magkagaya. Kami, may sarili kaming prinsipyo at pinaglalaban. Kayo, pinaglalaban nyo kaligtasan ng mga tiwaling tao. Dun, sa bahay na yun. Dali ng mga yan. Kinaladkad ng mga sundalo ang 3 patungo sa abandonadong bahay na malapit doon. Pumasok sila roon para sumilong. Binuksan ng mga sundalo ang daladala nilang malalakas na ilaw pagkatapos itali sa haligi ang 3 rebelde. Tingnan mo, pati yung Panahon nakikisama sa amin, no? Kasi alam ng Diyos na tama ang pinaglalaban namin. Wala naman ako sinabi na mali ang pinaglalaban nyo eh. Mali lang ang pamamaraan ninyo. Kahit na anong sabihin mo, hindi yun magiging mahalaga sa amin. Hindi namin pakikinggan ang tuta ng mga taong hindi rin naman nakikinig sa amin. Hindi na nagsalita pa si Sargento Valdez. Kahit na daldal pa sila ng daldal. Pagkatapos ng halos 20 minutos, tumila na rin ang ulan. Lalabas na sana sila para dalhin na sa kampo sila Arman pero bigla na lamang silang nakarinig ng malalakas na hiyaw na parabang mula sa mababangis na hayop. Nagkakatinginan ng mga sundalo. Pare-parehong walang ideya ang mga yon. Ano yun? Mga aswang! Mga aswang? Pinagsasabi mo, Mariposa. Kaya inumagan ako ng uwi kagabi dahil sa mga aswang na yan. O paano mo nasabi na aswang ang mga naririnig natin ngayon? Nakita ko sila sa gubat habang hinahabol ang mga ngaso. May itim na tao, mahaba ang kuko at naglalabas ng nakakatakot na tunog. Para mga mababangis na leon na hindi pinakain ng maraming taon. Seryoso ka ba talaga, Mariposa? Kung ayaw niyong maniwala, bahala kayo. Basta sinabi ko na sa inyo kung anong hinala ko. Men, check the area. Kung sakaling aswang ang mga nasa labas, kailangan natin silang patayin. Hindi sila basta-basta. Mabibilis sa mga aswang. Base sa nakita ko, mas mabilis sila kung gabi at madilim. Magiging pabor din sa kanila na marami ang puno. Tanggalin niyo tong pagkakatali sa kamay namin. Makakatulong kami sa inyo. Hindi ko pwedeng gawin yan. Tatakasan nyo lang kami. Matagal kami nasa gubat. Gubat na ang mundo namin. Kaya alam namin kung saan magandang dumaan. Hindi mo ako maloloko, no? Kung alam nyo ang daan, bakit kayo napunta rito? Wala naman daan dito, palis. Noong mga sandaling yon, nagsimula nang magpaputok ang mga kasama ng sarhento. Pinagbababaril nila ang mga aswang na nararamdaman nila sa paligid. Pero sa kasamaang palad, hindi agad nila matamaan ang mga yon dahil na rin sa kakulangan ng liwanag. Mga ilang sandali pa, umatake na ang mga aswang. Pinaghihila papunta sa kadiliman ng mga yon. Nilapag, nilantakan at parabang ginawang hapunan. Walang natira sa mga kasamahan ni Sargento Valdez. Hindi ito makapaniwala. Kahit si Arman na hindi naniniwala sa mga aswang ay namawis ang palad at noo dahil sa kaba. Mabilis na sinara ni Sargento Valdez ang pintuan. Wala itong nagawa kundi ang pakinggan na lamang ang mga kasamahan nito na nilalapa ng mabangis na nilalang. Uy! Tanggalin mo na to! Sumunod kayo sa akin! Dito, bilis! Wala ka talagang balak na tanggalin ito? Bahala kayo kung ayaw niyong sumunod. Lalapain kayo rito! Walang pagpipilian sila Arman kundi ang sundan na lamang si Sargento Valdez. Hindi sila maaaring mapaiwan doon. Sila ang susunod na lalapain ng mga aswang kapag nagkataon. Dumaan sila sa malaking bintana. Sinamantala nila ang pagkakataon na abala ang mga aswang sa nilalapa. Mabilis ang ginawa nilang pagtakbo. Hanggang sa medyo makalayo na silang 4 sa bahay na pinanggalingan nila. Tumigil na muna sila sa malaking bato na nadaanan nila. Kung talagang naiintindihan mo kami, tanggalin mo na itong tali namin sa kamay. Kung talagang hindi ka kagaya ni Major Galang, pagbibigyan mo kami. Sargento, mamamatay tayong lahat kung ikaw lang ang mag-isang kikilos para labanan ng mga aswang na yon. Magiging pabigat lang kami sa iyo kung dadali mo pa rin kami.
May tama siya, pumayag ka na sir. Ito naman parang hindi ka nagkagusto kay Mariposa eh. Papayag ako pero ipangako niyong hindi niyo ko tatakasan at haharapin niyo ang batas ha. Oo na, dami mong sinasabi. Kinuha ni Sargento Valdez ang kutsilyo na nakaipit sa bandang hita nito. Isa-isa niyang tinanggal ang tali ng 3. Nagpatunog pa ng leeg si Arman at tumingin ng masama sa sundalo. Kanina pa kasi siya banas na banas kay Sargento Valdez. Kung wala nga lang yung hawak na baril, ay baka binira na niya ito. Buti naman at kinalagan mo na kami. Alam ko ang tumatakbo sa isip niyong dalawa. Anong pinagsasabi mo? Sargento, makipag-isa ka na sa amin. Oh? Nababaliw ka na ba? Kalaban natin yan. Ngayon lang tayo sumusunod sa kanya kasi may hawak siyang baril. Kapag nawalan ng bala yan, pantay-pantay na tayo dito. Hindi si Sargento ang kalaban natin. Totoong naiintindihan niya tayo. Tinutulungan niya tayo. Uy, nagayuma ka ba niya? Para kang timang eh. Sargento, alam kong hindi ka kagaya ng ibang alagad ng batas. Alam kong meron kang prinsipyo at dignidad. Meron kang dangal sa ginagawa mo. Alam ko ring alam mo na wala kaming masamang hangarin kundi ang mabigyang hustisya ang iligal na pagdakip sa pinuno namin. Makipag-isa ka sa amin. Tutulungan ka namin makaligtas sa mga aswang. At pagkatapos ng lahat ng ito, tulungan mo kami mapakinggan ang hiling namin. Naririnig mo bang sinasabi mo, Mariposa? Hindi tayo pwede magtiwala sa gayan yan. Tuta ng gobyerno yan. Utusan lang yan. Ang katapatan niya ay wala sa tao. Nasa amo. Hindi ako kagaya ng sinasabi mo, Arman. May sarili akong pananaw. Patunayan niyo lang sa akin na hindi masama ang organisasyon ninyo. Tutulungan ko kayong maiparating ang boses niyo sa palasyo. Hindi kami naniniwala sa'yo. Kagaya ka rin nila. Pare-pareho kayong lahat. Pinagpapapatay niyong iba naming kasamaan kahit na gusto naming idaan sa maayos na usapan ng problema. Sila yun. Hindi ako kasama doon. At wala akong magagawa sa bagay na yun. Iba ang pananaw ko. Iba rin ang kanila. Sa maniwala kayo at sa hindi, tinutulungan ko ang mga nakakulong at hinuli ng ilegal. 4 na taon na nakakalipas. Pero wala rin ako magawa dahil hindi mahalaga ang boses ko sa kanila. Sinasapawan lang ako ng mga mas nakakataas sa akin eh. Kaya kung iniisip nyong wala akong pakialam sa pinaglalaban nyo, nagkakamali kayo dyan. Kaya kong patunayan yan kung papayag kayong maging kaisa nyo ko. Makikipagkaisa ka sa amin? Magiging rebelde ka rin? Hindi ko kailangan maging rebelde para maging isa sa inyo. Sapat ng alam ko at naiintindihan ko ang pinaglalaban ninyo. At kung paano ko ito tatanggapin bilang parte ng realidad. Arman, isang tabi mo muna ang galit mo. Ilabas natin ang pagiging rebelde at pagiging sundalo niya rito. Isipin mo na lang na may mga pangkaraniwang mamamayan tayo dito na biktima ng katiwalian. Napapailamos na lamang sa ulo ang binatang si Arman. Kahit na ayaw nito sa sundalo, kailangan nitong tanggapin ang katotohanan na kailangan din nila ang sarhento. Lihim itong napamura at tumingin ng masama kay Sargento Valdez. Napailing ito sandali at sa huli, pumayag na lang din ito. Oo na, basta kapag nalaman kong isusuplong mo lang din kami sa huli, humanda ka sa akin ha. Total ayos naman ah. Ang isipin natin ngayon ay kung paano natin tatakasan ng mga aswang na humahabol sa atin. Nakakatiyak ako na hindi nila tayo titigilan ngayon. Mahirap ding makaalis na lang dito ng basta. Gubat to. Parang palaruan lang nila ang lugar na ito. Bumalik tayo doon sa bahay. Yung klaseng pag-iisip yan. Nakita mo naman kung paano nilalapain ng mga kasama ko, di ba? Bakit pa tayo babalik doon? Kailangan natin ng armas. Nandun ang mga armas sa mga kasamaan mo, di ba? O baka takot ka lang magkaroon kami ng armas kasi iniisip mo na baka tuluyan ka namin. Kung yan ang gusto mo, edi sige, bumalik tayo ron. Yan! Yan ang gusto ko, matapang! Kahit natutol si Mariposa sa ideyang yun ni Arman, ay wala rin itong nagawa. Nagkasundo ang 3 lalaki kaya agad naman silang umalis. Kahit na alam nilang delikado, wala silang inurungan. Maingat ang kanilang bawat paglakad dahil sa dulas ng kanilang dinaraanan. Pagbalik nila sa bahay na kanilang pinanggalingan, inabutan nila ang ilang bangkay na lasog-lasog ang katawan. Nakaramdam ng awa si Sargento Valdez para sa kanyang mga kasamahan. Habang sila Arman naman ay hindi maiwasang hindi masuka sa mga nakikita. Nagkalat din kasi ang mga laman loob ng mga biktima. Kunin niyo lahat ng pwede magamit.
Baka marami-raming aswang ang makalaban natin. Kailangan natin makasabay sa labanan ng mas matagal. Sargento, kilos na! Kahit anong titig mo dyan, hindi na mabubuhay ang mga kasama mo. Ayusin mo pananalita mo ah. Alam kong galit kayo sa mga sundalo pero yung mga kasama ko ay may mga pamilya ring naiwan. Huwag mong gawing katatawanan ng kamatayan nila. Ay, pasensya na. Padabog na pinagdadadampot ni Sargento Valdez sa mga baril at nauna na ring naglakad. Hoy, umayos ka kayong dalawa. Hindi na kayo mga bata para sabihin ko pa kung ano ang tama at mali ah. May sarili kayong mga utak. Gamitin ninyo. Napapakamot na lamang sa ulo si Epi, habang si Arman naman ay wala lang pakialam. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad ay inakala nilang hindi na sila masusundan pa ng mga aswang. Pero nang sumabit ang braso ni Epi sa nakausling sanga ng puno, dito na nagbago ang ihip ng hangin. Dumugo ang braso ni Epi at ito ang naging dahilan kung bakit sila naamoy ng mga aswang. Wala pang 5 minuto, naririnig na naman nila ang mababangis na angil ng mga nilalang. Habang tumatagal, palakas ng palakas. Indikasyon lang na palapit na yun ang palapit sa kanila. Visit ka, Epi. Dahil sa'yo kaya tayo naamoy ng aswang eh. Naamoy nila yung dugo mo. Ha? Mabaho ba tong dugo ko? Mauna na kayo. Susubukan ko silang harapin. Bida-bida naman to. Pwede ka namang sumabay sa amin eh. Kung sa bagay, kung sasabay ako sa inyo, maabutan nila tayong lahat. Mauna na kayo, susunod ako. Bakit mo ba ito ginagawa? Gusto kong patunayan na hindi ako gaya ng ibang sundalo na iniisip ninyo. Sira ulo. Hindi mo kailangan mamatay para patunayan yun, no? Hinila ni Mariposa ang sarhento at sabay-sabay na silang umalis. Mga ilang minuto lang ang nakalipas, bigla namang may humila sa paa ni Mariposa. Mabuti na lamang at alerto si Arman. Hindi lang niya pabalik ang babae. Pinagbababaril niya ang aswang na mabilis namang nakapasok sa loob ng halamanan. Formation! Pinagsasabi nito. Magtalikuran tayo. Depensa para hindi sila makalapit. Sundin nyo na lang. Mas may alam yan kaysa sa inyo. Sinunod nila ang sinabi ni Sargento Valdez. Maya-maya pa'y pinalibutan na rin sila ng mga aswang na tila takam na silang makain. Nang umatake ang mga yon, hindi na sila nagsayang ng oras. Agad na rin nilang pinaputukan ng mga aswang. Niratrat nila ang katawan ng mga nilalang. Walang makalapit kahit isa. Hindi pa nakontento ang 4. Kahit nasa labag na ang mga yon ay niratrat pa rin nila. Siniguro nilang hindi na talaga yon makakagalaw. Basic lang naman pala eh. Akala ko naman sobrang nakakatakot. Tipong mapapadasal ako, hindi naman pala. Huwag kayong maging kampanya. Paglilingkod ko sa inyo. Sargento Valdez, dito kami na destino sa probinsya ninyo. Partikular sa area na ito at sa kabila. Baka po pwedeng makisilong muna. Inabutan na kami ng ulan eh. Sir, mukhang napalabang kayo ah. Ang tataas na kalibre ng mga yan. Baka naman sir, madamay ako dyan ah. Hindi po mga taong kalaban namin, Manong. Ano? Hindi mga tao. Ano pong ibig nyo sabihin, sir? Hindi ko alam kung maniniwala kayo pero mga aswang po ang kalaban namin. Hinahabol nila kami kanina eh. Pero naubos na namin sila. Ang kailangan lang talaga namin eh masisilungan. Pasama kasi ang panahon eh. Aswang baka mong nakalaban ninyo. Ay nako, pasok! Pasok na! Dali!
Mukhang may nalalaman po kayo sa aswang base sa reaksyon nyo Ay nako, ako pa ba? Matagal na akong pag-alagala sa gubat. Ilang beses ko nang nakita ang mga yan eh. Kung ilang beses nyo na silang nakita, ano pong ginawa niya at bakit ilang beses din kayo nakaligtas? Tuwing makikita ko sila, hindi nila ako nakikita. Puro aksidente pagkakataon lang. Minsan, nagigib lang naman ako ng tubig. Makikita ko silang may bitbit na tao. Wala nang buhay. Tapos, ang usapan nila, gagawin nilang sisig yung bitbit nila. Basta, ang dami ko pang naranasan. Malakas lang talaga siguro ako sa Diyos kaya hindi ako napapahabak eh. Pero may pagkakataon na muntikan na nila ako makuha. Buti na lang kako, may mga dumating na mga ngaso. Ayun, nag-alisan yung mga aswang. Kaya kayo ha, mag-iingat kayo. Kahit may mga baril kayo kakayanin nila kayong labanan. Lalo na kung sa gubat pa kayo dadaan. Alam niyo po ba kung anong mabisang paraan para mas mabilis silang mapatay? Nako, yan lang hindi ko alam. Natatakot kasi akong pag-interesan ng mga aswang. Kasi tingnan mo, katabi ko lang ang gubat. Kahit na anong oras pwede nila akong puntahan dito kapag nalaman nilang nakikialam ako. Minsan ba naisip niyong magsumbong sa mga sundalo o pulis na may aswang dito? Ginawa ko na yan. Kaso nagmukha lang naman akong tanga. Hindi naman nila ako pinaniwalaan eh. Wala po ka talagang paniwalaan ng militar. Patagal na kaming nasa gubat pero wala naman kasi kaming nakikita mga aswang noon. Pero ako kasi, hindi ko inalis yung anggulo na totoo mga aswang. Kaya hindi na rin ako nagulat na totoo sila. Teka, sandali lang. Iinitan ko kayo ng maiinom ha. Mukhang nilalamig na yung kasama niyong babae. Ay, sige po. Maraming salamat po. Umalis sa matandang lalaki at nagtungo ito sa kusina sa bandang likuran ng bahay. Noong mga sandaling yun ay lumalakas na ng lumalakas ang ulan. Malakas na rin ang hangin sa labas. Kaya naman naisip ni Arman na maaring magtagal pa sila roon hanggang umaga. Wala naman silang magagawa. Kahit na wala silang tiwala sa matandang kausap nila, ay kailangan nilang sumilong doon. Sargento, eto, tanong lang Anong order sa inyo ni Major Galang? Patayin kami? Wala siyang ilalabas na info sa atin. Huwag na tayong umasa. Ang alam ng mga taga Maynila, si Commander Teves ang may pakana ng terorismo sa Isabela. Kaya siya hinuli nung nakita siyang nagpoprotesta. Ngayon, lahat ng may koneksyon kay Commander Teves, pinapadakip sa amin. Kabilang na rito yung kapatid niya, si Commander Ligaya. Siya ang top priority namin. Kailangan namin siya makuha ng buhay. Pero wala kaming koneksyon sa terorismo. Mga pangkaraniwang rebelde lang kami na nakikipaglaban para sa karapatan ng mga kagaya naming probinsyano. At nakikipaglaban sa katiwalian ng mga taga Maynila. Alam ko, naiintindihan ko kayo at naniniwala ako sa inyo. Sus, kunwari naniniwala pero hindi naman. Bago ako madistino rito, nakausap ko si Commander Teves nang ilipat siya ng piitan. Sinabi niya sa akin ang lahat. At naniwala ka kay Commander Teves kahit pinaghihinalaan siyang utak ng karahasan? Ikaw na sundalo na may maayos na ranggo, naniwala agad sa isang taong kinulong dahil sa maling paratang? Oo, naniwala ko. Dahil si Commander Teves ay dating kaibigan ng lolo ko. Magkakilala si Commander Teves at ang lolo mo? Kalokohan. Paano naman magkakaroon ng kaibigan si Commander Teves na isang sundalo? Alam niyo naman siguro na dating sundalo rin si Commander Teves, di ba? Bago siya ma-discharge sa serbisyo. Marami silang napagdaanan noon sa Visayas. Nawalan lang sila ng koneksyon sa isa't isa nung matanggal si Commander Teves sa serbisyo. Anman, mukhang yung lolo nga niya siguro yung sinasabi ni Commander Teves noon na bukod tagi sa lahat ng sundalo. O sige, anong alias ng lolo mo? Alias Tiger. Di siya nga. Totoo mga sinasabi niya. Sapat na bang dahilan yun para pagkatiwalaan niyo na ako? Napabuntong hininga na lamang si Arman. Habang tumatagal, nawawala na ang inis niya sa sarhento. Aminado rin naman siya na kahit papaano
Nakalimutan ko magpakilala. Ako nga pala si Roberto. Mang Roberto na lang ang itawag niyo sa akin, ha? Mariposa naman ang pangalan ko. Ito naman si Arman at Epi. Ito, si Sargento Valdez. O siya, sige na. Tikman niyo na yung kape na ito para mainitan na yung sikmura ninyo. Maganda yan ngayon kasi mas lalo pang lumalakas ang ulan eh. Maraming salamat sa pagtanggap niyo sa amin. Pero wala ka bang ibang kasama rito, Manong? Kasama? Meron. Pero wala sila ngayon dito eh. Sa susunod na linggo pa ang balik. Nagbakasyon sila sa bayan eh. Bakit ba? Wala naman. Nabahala lang kasi ako kasi mag-isa lang kayo rito. May mga aswang pa namang gumagala sa gubat. Hindi nyo kailangan mabahala. Kayang-kaya ko naman ang sarili ko eh. Intindihin nyo mga sarili ninyo. Kasi kayo mga bata pa. Marami pa kayong dapat gawin sa mundo. Magsasalita pa sana si Arman nang bigla na lamang Wisit, nasan ba tayo? Bakit parang amoy bulok dito? tingin ko nasa kusina tayo ng mga aswang. Tingnan niyo mga nasa garapon, oh. Nanlaki ang kanilang mga mata nang mapagtantong ulo ng mga taong nakalagay doon. Masuka-suka si Mariposa sa kanilang nakita. Maging si Sargento Valdez ay hindi rin makapaniwala na nasa ganung uri sila ng lugar. Wisit na matandang yun, ah. Naloko tayo. Sabi ko na nga, be. Kaya unang tingin ko pa lang hindi na maganda ang pakiramdam ko sa kanya eh. Kasi tingnan mo ilang beses siyang nakakita ng aswang pero palagi siyang nakakaligtas. Walang yang kwento yan. Pambata. Makakatakas din tayo dito. Kailangan lang natin tsumempo. Paano nga tayo makakatakas dito? Kasalanan mo to eh. Kung hindi sana tayo nakisilong doon, di sana wala tayo dito. Puro ka namang paninisi. Wala ka namang maibigay na magandang solusyon kanina eh. Huwag ka kasing bida-bida. Hindi mo kami tauhan, no? Hindi ako nagbibida-bida. Mukha kasing wala kayong balak mag-isip ng paraan kung paano tayo makakatakas sa mga aswang eh. Tumigil na nga kayo. Nakagapos na nga tayo dito. Ganyan pa rin kayong dalawa. Para naman kayong mga bata eh. Huwag nyo nang sayangin ang lakas nyo sa pakikipagtalo. Ilaan nyo na lang yan para mamaya. Kailangan natin gumamit ng puwersa dahil wala na tayong mga armas eh. Ganito ang gagawin natin. Kapag kinuha nila tayo, papalagan na natin. Wala na tayong magagawa kundi sumugal. Kung hindi tayo susugal baka mailuto tayo dyan. Paano nga tayo papalag kung nakagapos sa mga kamay natin? Bakit? Wala ka ba mga paa? O baka nakaasa ka lang sa kamay mo? Hindi ka ba naturuan gumamit ng paa sa pagsusundalo ninyo? Lahat ng pwedeng magamit natin, gagamitin natin para lang makatakas. Ayoko mamatay dito. Kailangan ko pa makita
Nang makuha nila yon, ay pinagsikapan nilang maabot yon ng kamay. Dahil sa sanay na si Sargento sa ganong klase ng senaryo, agad din naman niyang natanggal ang kanilang pagkakagapos. Sumilip sila sa buong kusina. Nakita nilang naroon ang ibang aswang. Kaswal na nagluluto na ang ginagamit na karne ay karne ng tao. Gagapang tayo papunta dun sa labasan na yun. Walang papalpak ha, kasi mamamatay tayong lahat kapag nagkataon. Lalo ka na, Epi. Umayos ka ha. Uy, bakit ako? Manahimik ka na nga. Sinimulan nilang gumapang. Malalaki at mahahaba naman ang mga bakal na lamesang naroon. Kaya nagamit nila yon para ikubli ang mga sarili nila. Pero nang malapit na sila sa labasan, bigla na lang may dumating na aswang na may hawak. Nakita sila ng lalaking yon. Wala na silang choice kundi palaga ng mga naroon. Agad na kinuha ni Arman at Sargento Valdez ang itak na nakasabit. Tinaga nila ang aswang na malapit sa kanila. Habang ang ibang aswang naman na naroon ay agad na ring nagpalit ng anyo. Walang ya. 8 yan. 4 lang tayo. Paano na? Huwag kang duwag. Kakayanin natin yan. Biglang umatake ang mga aswang. Agad namang humarap si Arman at Sargento. Silang dalawa lang kasi ang merong hawak na sandata sa mga sandaling yon. Sa tuwing tatangkain ng mga aswang na lumapit sa kanila, ay winawasiwas nila ng malakas ang hawak nilang itak. Abante! Papuntang labasan! Dali! Inunti-unti nilang marating ang pintuan. Pero biglang may humarang doon na isang aswang. Hindi na nagsayang ng pagkakataon si Sargento Valdez. Tumakbo siya papalapit doon at saka hinataw na malakas sa liig ang aswang na yon. Nang makalabas na sila ng gusaling yon, kagubatan ang bumungad sa kanila. Saka lamang nila napagtanto na nakatirik pala yon sa liblib na lugar. Bilisan mo, Epi! Babagal-bagal ka naman eh! Teka, sandali lang naman. Masakit na yung paa ko eh. Pambihira ka naman talaga oh! Mas binilisan pa nila ang kanilang takbo. Kahit na hindi nila alam kung saan ang tamang direksyon, hindi sila tumigil sa kakatakbo, matakasan lamang ang mga halimaw na humahabol sa kanila. Pero hindi naging madali para sa kanila ang sitwasyon. Kahit tumila na ang ulan, madilim naman ang kanilang nadaraanan. Ilang beses na rin silang nadapa, natalisod at tumama rin ang tuhod nila sa matigas na bagay. Iika-ika mang tumatakbo ay pinagpatuloy pa rin nila ang pagkaripas. Pero nadismaya sila dahil ang halos 5 minutong pagtakas ay nauwi lamang sa wala. Nasa harapan na naman kasi nila ang gusali na pinanggalingan nila. Paikot lang pala ang kanilang dinaanan. Buwisit! Bumalik lang tayo dito eh! Subukan naman natin sa parting yun, bilis! Tutungo na sana sila sa direksyong tinuro ng sundalo, pero dumating ang iba pang aswang. Humarang yun sa daraanan nila, kaya wala silang ibang magawa kundi ang pumasok muli sa gusali. Sinarado nila ang pintuan at tinarangan pa ng bakal na lamesa. Sinarado rin nila ang mga bintana para matiyak na wala makakapasok na aswang. Dito na muna tayo. Delikado sa labas. Na-check ko na. Wala na mga aswang dito. Wala na nga mga aswang dito. Pero kasama naman natin eh, yung mga pira-pirasyong katawan ng mga tao. Nakakasuka. Sikmurain mo na lang. Wala naman tayong ibang choice eh. Kung nasa labas tayo, madali tayong mamamatay. Kung dito, kahit na papano eh, ligtas naman tayo. Ang problema nito, paano kung mas dumami na sila sa labas? Eh di wala na tayong tsansa na makalabas pa rito. Kung may mga baril lang sana tayo, ubos yung mga yan eh. Napabuntong hininga na lamang si Arman. Habang naririnig nilang kinakalabog ng mga aswang ang bakal na pintuan. Nagawa na rin nilang maging kalmado. Hindi na lang nila pinansin ang amoy, pati na rin ang nakikita nilang nakalatag lang sa mahabang lamesa. Hindi pa rin ako makapaniwala na nasa ganitong sitwasyon tayo. Lintik na mga aswang yan. Kahit di naman kami, nabigla rin. Ang tagal na kasi namin gumagala-gala sa mga kagubatan. Pero ngayon lang namin ito naranasan eh. Hindi rin ako naniniwala sa mga aswang nun. Hanggang sa ako na mismo nakakakita. Sabi ko naman kasi sa iyo nun, di ba? Totoo mga aswang. Alam kong hindi kasama sa mga misyon natin itong mga aswang na to.
Pero tingin ko, kailangan din natin silang ubusin. Malaking sagabal sila sa mga gusto nating gawin eh. Dahil naghahari sila sa kagubatan. Yung matandang si Mang Ruperto, pasasabugin ko ulo nun kapag nakita ko siya ulit. Hindi ko matanggap na nagawa niya tayong lokohin. Ang sabi nga nila, ang pinakamagaling daw na sinungaling mga taong masyadong nagmamalasakit. Sino naman ang nagsabi niyan? Sila, di ko alam. Imbento. Pero seryoso, makakalabas pa ba tayo dito? Mahirap sagutin ang tanong na yan sa ngayon. Pero hintayin na lang natin sumikat ang araw. Ilang oras na lang naman. Baka mamayang umaga magkaroon ng himala at makatakas tayo dito. Baka sa mukha nilang apat ang pagod, takot at pangamba. Napasandal na lang sila sa dingding habang nakaupo. Nakikinig lang sila sa mga aswang na nagpupumilit makapasok sa kusinang yon. Sarento, kasama niyo ba si Major Galang kanina? Oo, babalik na siya at aalis na ako sa duty. Pero dahil sa pananambang nyo, hindi ko alam kung ano nang mangyayari. Alam mo kung gaano katiwali si Major Galang. Tanong ko lang, bakit hindi mo siya ilaglag? Madali lang sabihin na ilaglag siya. Pero yung magiging kapalit ng ganong klase ng aksyon, yun ang mahirap. Marami akong kamag-anak. Marami akong kakilala na maaaring madamay kapag binalikan nila ako. Kaya nga kailangan ko rin kayo. Kasi hindi ko magagawang panagutin si Major Galang kung ako lang. Mas masahal pa sa aswang si Major Galang. Hindi ko makakalimutan ang kahayupan na ginawa niya sa mga baryong pinupuntahan niya. Narinig ko na ang kwento sa ganyang gawain ni Major Galang. Pero wala naman ako magawa. Masyadong malakas ang impluwensya niya para ibunyag lahat ng baho niya Makakahanap din ng katapat niyang Major Galang na yan. Si Major Galang ang anay sa militar. Sinisira niya ang utak ng mga bago at ginagawa niyang personal na tauhan. Kailangan niyang mawala sa pwesto. Masaya ako na pareho natin gustong mapanagot si Major Galang. Ngayon, naniniwala na akong iba ka nga talaga sa mga kabaro mong siraulo. Marami pa matitinong sundalo at pulis na kagaya ko. Karamihan sa kanila, pareho kong walang kapangyarihan ng boses. Kaya nag-aabang na lang kami ng kakampi para makapagsalita. Kaya kailangan natin makaalis dito. Kailangan natin makaligtas para maisigawa natin ang gusto natin mangyari. Ang tanong, paano tayo makakalis dito? Tingnan nyo yung mga aswang sa labas Parang mga gutom na gutom Biglang namayani ang katahimikan. Parang may dumaan na anghel. Tumahimik din ang mga aswang sa labas sa hindi nila malamang dahilan. Pero hindi pa rin sila lumalabas. Pakiramdam kasi nila ay patibong lamang yon. Nanatili lang sila sa loob. Pinapakiramdaman ng paligid. Mga ilang sandali lang, narinig na nila ang pamilyar na boses ng matanda. Nanggigil agad si Arman. Gustong-gusto niyang gantihan si Mang Ruperto pero kinakalma na lamang niya ang sarili. Buksan niyo ang pinto! Hindi dapat kayo nagluluto dyan! Hoy, siraulo matandang aswang! Kapag naawakan kita, bibigwasan kita para ma-dislocate yung mga ribs mong marupok. Kung hindi kayo lalabas dyan, kami na lang ang kusang papasa! Sige, subukan niyong pumasok. Makikita niyong hinahanap niyo. Kahit buksan niyo ito o hindi, mamamatay pa rin kayo! Kaya kung ako sa inyo, tanggapin niyo na lang ang kamatayan niyo para wala na tayong maging problema! Siraulo ka pala talaga Anong tingin mo sa amin, mga tanga? Hindi mo kami madadala sa mga ganyan mong mga salita, no? Lumabas na kasi kayo dyan. Buksan niyo na ang pinto. At pag-usapan natin kung anong luto ang pwede sa mga karne at laman loob din niya. Ay, siya nga pala, Sargento. Narinig mo ba ako? Gusto ko lang sabihin sa iyo na pinapahanap ko si Major Galang. Mamaya lang makakasama niyo na siya dyan bilang masasarap na ulam namin. Ano kailangan nyo kay Major Galang? Ay, wala naman. Gusto ko lang maningil sa ginawa niyang pagkamkam sa lupain ng mga angkat ko. Ang bihira si Major Galang Ang dami naman niyang kaaway. Kayo mga sundalo kayo. Mga wala kayong kwenta. Konsentidor. Inaayaan niyo lang na magawa ni Major Galang ang mga gusto niya.
Wala siyang pakialam kahit makaperwisyo sa buhay ng iba. Kung si Major Galang lang pala ang kailangan nyo, bakit pati kami nandito? Wala naman dapat akong pakialam sa inyo Pero kayo ang lumapit sa akin. Kaya naman, isasabay ko na lang din kayo sa mga kain namin para sa salo-salo namin mamayang alas 3. Dami mo namang sinasabi. Tingnan natin kung makapasok kayo rito. Paano kung sunugin ko na lang kayo dyan para lumabas kayo? Sunugin? Kaya mo bang masunog ang mga imbakan yung pagkain dito? Mukhang dito yata imbakan nyo Buwisit talaga ang mga tao kahit na kailan no? Mga buwisit kayo! O ano, hindi mo rin kaya, di ba? Biglang nanahimik ang matanda sa labas. Mga ilang sandali lang, biglang kumalubog ng paulit-ulit ang pintuan. Sinusubukan ng mga aswang na makapasok sa loob. Pero dahil masyado mabigat ang mga nakaharang at meron ding kandado makapal, walang magawa ang mga yon kundi umangil ng umangil. Walang magagawa ang mga yan. Mapapagod na lang sila. Noong mga sandaling yon, naging kampante silang hindi na sila mapapasok ng mga aswang. Napapabuntong hininga na lamang si Arman. Kahit kasi nasa ligtas na lugar sila, wala naman silang kasiguraduhan kung makakalabas pa sila roon. Walang ibang paraan para takasan ng mga aswang. Bagay na nagdudulot ng kawalan ng pag-asa sa kanila. Makalipas ng ilang oras, sumapit na rin ang alas 5 na madaling araw. Wala silang naririnig na tilaok na manok sa labas. Pero naririnig nila ang mga aswang na umaalulong na parabang mga aso. Pagkatapos sa mga alulong na yon, bigla silang napatayo sa kanilang narinig. May nagratrat ng baril sa labas. Naririnig din nilang nagpulasan ng mga aswang. Pero karamihan sa mga yon ay nakipagsabayan kaya mas sumaba ang pagpapaputok ng baril. Ha? Ano yun? Baka mga kasama ninyo. Di ba yung mga kasama namin nakaharap nila Major Galang? Paano sila makakarating dito? Sumilip sila sa kaunting uwang sa bintana. Nakita nila mga armadong lalaki sa labas na nakasuot ng uniformeng kagaya ng kay Sargento Valdez. Nung una ay nakaramdam sila ng tuwa dahil may pag-asa na ring makalabas sila. Mga sundalo, kasamaan mo, Sargento. Teka lang, kung mga sundalo sila, mayayari tayo. Itong Sargento lang ang baka iligtas. Sargento, anong gagawin namin? Baka patayin kami ng mga yan. Hindi, akong bahala. Hindi kayo gagalawin ng mga yan. Nang tumigil na ang putukan sa labas, nagkaroon na sila ng lakas ng loob na buksan na ang pinto. Bumungad sa kanila ang mga aswang na nakahilata sa lapag. Pero wala sa mga yon ang matandang si Ruperto. Si Sargento Valdez to! Hindi kami kalaban! Natrap kami sa loob dahil sa mga nilalang na yan! Agad na nagbaba ng baril ang mga sundalo. Nakahinga na sana sila ng maluwag nang biglang kasama pala ng mga yon si Major Galang. Lumabas yun mula sa likuran nila. Nakangiti na parabang nang iinsulto. Huminga na lamang siya na malalim. Sargento! Narito ka pala. Mabuti na lang at nakita kita. Yung mga kasamaan ba natin, nasaan na? Sir, nadali po sila ng mga aswang, sir nadali ng mga aswang. Sino naman itong tatlo na ito? Hindi ko sila kilala. Tinulungan lang nila ako makatakas sa mga aswang, sir. Isang malakas na suntok ang bigla na lamang dumapo sa mukha ni Sargento Valdez. Nagulat sila Arman sa ginawa ng matandang sundalo. Hindi pa nakontento si Major Galang, hinawakan nito si Sargento Sacuello saka sinampal ng malakas. Sa puntong ito ay nakaramdam na rin siya ng pagkahilo. Akala mo ba wala akong alam? Kilala ko mga yan. Mga rebelde ang kasama mo. Paano mo sila nagawang tulungan? Kaya nga tayo nasa kagubatan para tugisin ang mga kagaya nila. Isa kang traidor! Hindi totoo na miyembro ng teroristang grupo si Commander Tebes. Ha? Anong pinagsasasabi mo? Pakawalan niyo na siya. Yun lang naman ang pinaglalaban ng mga rebelding kasama ko
Hindi sila pumapaslang ng mga inosenteng tao. Kaya manahimik ka! Tinrider mo ang tungkulin mo! Isa na namang malakas sa suntok sa sikmurang ginawa ni Major Galang kay Sargento Valdez. Major Galang, iba sila sa iniisip mo. Hindi sila nagsisimula ng daas. Hindi sila gaya ng mga rebelding inuugnay nyo sa mga terorista. Kaya pakawalan mo na sana kung ano man ang hinihiling nila. Kasi yun lang naman ang dahilan kung bakit sila naging rebelde. Illegal niyong kinuha ang commander nila kahit na wala namang masamang ginagawa. Ha! Pagito ka, Sargento. Wala ka talagang alam sa mga ganitong bagay. Bukod sa taksil ka, isa ka rin malaking kahihiyan. Wala ka ng halaga sa akin ngayon. Major, anong ibig nitong sabihin? Marami kang nalalaman sa mga sikreto ko. Akala mo ba hindi ko nadiskubre yon? Kaya naman itutumba na lang kita. Total, wala ka naman ng silbi sa akin. Sumama ka na sa impyerno. Magsama-sama na kayo. Sandali lang, Major. Wag naman ganito. Kung pakikinggan mo lang ang hinaing nila, maintindihan mo na hindi naman talaga sila masasamang tao. Wala akong pakialam sa mga rebeldeng yan. Kayang-kaya kong patayin ang mga yan. Laglagan ko lang ng bomba ang kuta nila, wala na yan. Ikaw ang pakay ko dahil alam kong kakanta ka. Kaya hindi na kita bibigyan ng mikropono. Dito ka natutumba! Natigil ang pagtawa ni Major Galang nang biglang dumating ang mga panibagong hukbo ng aswang. Kasama ng mga yon ang pinunong si Mang Ruperto. Nang umatake ang mga yon, sinamantala na ni Arman ang pagkakataon. Sinuntok niya sa batok si Major Galang. Nang mapayuko yun ay tinulak niya yun sa gilid. Nakakuha ng pagkakataon para makatakbo sila Arman patungo sa likuran ng gusali. Nagkakagulo ang mga sundalo at mga aswang. Hindi naman sila makaalis agad dahil masyadong delikado. Kailangan natin makakuha ulit ng armas. Ako na lang. Dito na lang kayo. Ako ang kukuha ng armas natin. Mabilis ako. Sige, mag-iingat ka. Bilisan mo. Habang abala ang mga aswang at sundalo sa labanan, pasimpleng tumakbo si Epi patungo sa mga bangkay ng ibang sundalo na naroon. Pero 3 baril lang ang nakuha niya. Nakabalik naman si Epi pero hindi agad sila umalis. Inobserbahan muna nila ang sitwasyon. Habang nakatago sila, ay narinig pa nila ang usapan ni Major Galang at ng pinuno ng mga aswang na si Mang Ruperto. Ay, Major Galang, buti naman at hindi mo na ako pinahirapan pang hanapin ka. Naalala mo pa ba ako, ha? Hindi kita kilala. Anong pakialam ko sa iyong aswang ka? Malamang hindi mo na ako maalala. Kasi matapos mong kamkamin ang lupa ng angkan ko, kinalimutan mo na ang lahat. Pwes, ngayon ipapaalala ko sa iyo ang lahat ng ginawa mo. Ang dami mong sinasabi! Lamunin mo to! Arman, paano kapag namatay si Major Galang? Paano na natin may lalabas si Commander Tebes? Kailangan nating mailayo si Major Galang. Kailangan natin siyang makuha ng buhay. Hindi na. Mas malalagay sa alanganin ng buhay natin kapag ginawa natin yon. Naiba ka na ba? Kaya nga tayo narito para kunin si Major Galang eh. Kasi siya lang ang makakapagpatunay na walang kasalanan si Commander Tebes. Hindi nyo na kailangan si Major. Tutulungan ko kayo. Titistigo ko kung kinakailangan. Sa ngayon, ang isipin na lang natin kung paano tayo makakaalis dito. Muli silang napalingon sa mga nagkakagulo. Kapansin-pansin na nadedehado na ang mga sundalo habang tumatagal. Pero hindi pa rin nila magawang makaalis. Kaya naghintay pa sila ng ilang minuto. Nang marinig nilang sumigaw ng malakas si Major Galang, napalingon sila ulit doon. Nakita na lang nilang nasa ibabaw na si Mang Roberto. Kinakalmot-kalmot ang matandang sundalo. Walang kalaban-laban si Major Galang. Noong mga sandaling yon, batid nilang yun na rin ang katapusan ng buhay ng sundalong punong-puno ng kasamaan sa katawan. Move! 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 Kailangan na natin makalis dito, dali! Abang-abala pa silang lahat! Maingat silang naglakad paalis. Walang kamalay-malay ang mga aswang. Pero kahit na medyo nakalayo na rin sila, ay hindi nila magawang makampante. Hanggat liblib ang lugar na kanilang kinalalagyan, pakiramdam nila anumang oras ay masusundan sila ng mga nilalang. Teka lang. Yung pa ako, sobrang sakit na. Lintik naman
Ano ba nangyari dyan? Nang tingnan nila ang paa ni Epi, nakita nilang namamaga na ang sugat. Nagkukulay ubi na rin dahil ilang beses na rin yung nalamog. Kaya mo pa bang maglakad? Oo, kaya ko pa naman. Pahinga lang ng konti. Kulay ubi ng paa mo. Pero hindi naman dumudugo. Kailangan makalabas ang dugo para kahit papano mawala ang pamamaga. Teka, Sargento, anong gagawin mo? Bubutasan ko lang ng konti yung maga para makalabas yung mga dugo. Ha? Ganyan ba tinuro sa army? Hindi. Pero huwag ka na makulit. Kailangan natin tong gawin. Baka mas lalong ma-impeksyon yan. Kahit na nagdududa si Epi sa sinasabi ni Sargento Valdez, ay sumunod na lang din ito sa sundalo. Napasigaw na lamang sa sakit si Epi nang butasan ng sarhento ang kanyang paa. Pero maya-maya lang, naramdaman ni Epi na parang nabawasan ng kaunti ang sakit. Maraming salamat, Sargento ah. Walang anuman. Saan na ba tayo ngayon? Diretsuhin na lang natin to. Hindi naman natin to nadaan kanina eh. Kakagat na rin naman ng liwanag. Nawa nila, ang gabunan ay isang uri ng aswang. Kaya ng mga sandaling yun, hindi na nagsayang ng oras sila Arman. Lumabas na rin sila ng bahay at niratrat ng bala ang mga nilalang. Hindi inaasahan ng mga aswang na may daladala silang baril kaya karamihan sa mga yon ay hindi na rin nakailag pa. Dahil sa kanilang kausayan sa paghawak ng baril, naubos na agad nila ang mga aswang. Pero isa lang ang hindi nila nakita noong mga sandaling yon. Nawawala si Mang Ruperto. Ubus na ang bala nila kaya kinakabahan sila sa mga susunod na mangyayari. Kailangan na natin umalis dito, Arman. Buhatin mo na si Epi. Inuutusan mo ba ako? Oo, inuutusan kita. Kung hindi, maiiwan at mamamatay ang kaibigan nyo. Papasok na sana ng bahay si Arman nang biglang dumating si Mang Ruperto. Dinakma nito si Arman sa ulo at saka binalibag sa pader ng kabilang bahay. Malakas ang kakabagsak ni Arman kaya hindi agad dito nakatayo. Hindi naman nagpatinag si Sargento Valdez. Gamit ang mahabang baril ay pinalo nito sa ulo si Mang Ruperto. Pero tila wala namang yung talab sa aswang na gabunan. Tumingin yon sa kanya na masama at saka sinipa siya ng malakas.
Hindi pa nakontento matandang aswang, kinuha sa ulit at saka hinamagpano sa pader. Kayong mga sundalo ang dapat na hindi nabubuhay sa mundong ito eh. Dahil wala kayong ibang kayang gawin kundi ang sumunod lang sa utos ng amo ninyo. Pinagsusuntok ni Mang Ruperto si Sargento Valdez. Kakaiba ang lakas ng suntok ng aswang kaya kahit malaki ang katawan ni Sargento Valdez, ay ramdam na ramdam niya yun. Kayo ang tunay na salat! Kayo ang tunay na gumugulo sa buhay ng iilan. Mga alagad ng batas o alagad ng mga tiwaling tao. Nang dahil sa mga tao pinoprotektahan ninyo, maraming lupa ang nawala at ninakaw. Kasama na roon ang makasaysayang lupain naming mga aswang. Napatay mo na si Major. Ano pa bang kailangan mo? Wala akong kasalanan sa'yo. Pahirapan kita! Alay! Pinalo ni Mariposa ng baril sa bandang batok ang matandang aswang. Tinablan yun ng bahagya. Mahilo-hilo yun ng dumistansya yon sa kanila. Sinundan pa ulit na Mariposa ng pag-atake. Tinamaan niya yun sa muka. Nang makabangon naman si Arman, hindi ito nagdalawang isip. Kinuha nito ang sariling baril at saka hinambalos din si Mang Ruperto. Duguan na ang mukha ng matandang aswang. Pero sa halip na mapatumba, mas lalo lang yung tumindig. Galit na galit sa kanila. Naglalaway at lumalabas pa ang matatalas nitong pangil. Pinagalit na talaga akong tatlo ha! Humanda kayo sa akin! Gumapang na mabilis si Mang Ruperto at lumundag naman ng mataas. Nang makarating yon sa kanilang likuran, una nitong hinila ay si Sargento Valdez. Agad namang rumisponde ang dalawa. Pero sa galit ng aswang, bugbog lang ang kanilang inabot. Naagaw sa kanila ang kanilang mga baril. Sinubukan naman nilang makipagsabayan ng suntok. Ang kaso nga lang, hindi naman sila makatama. Masyadong mabilis makailag ang aswang na yon. Sargento, ikaw ang inuunan niyang paslangin. Kaya umalis ka na. Kami nang bahala rito. Hindi ko kayo iiwan dito. Magkakasama natin tong inumpisahan. Magkakasama rin natin tong tatapusin. Ang tigas din pala ng kukote mo no? Kapag namatay ka, paano mo kami matutulungan? Sige na, umalis ka na! Hindi ako alis. Sasama ko kayo hanggang dulo. Anong pinag-uusapan niyo dyan? Nilapitan sila ni Mang Ruperto. Sinubsob ang mukha ni Sargento Valdez sa lapag. Habang si Arma naman ay sinipa lang palayo. Hindi ko'y nakala na papahirapan niyo ako ng ganito ah. Pero ngayon, tatapusin na kita ang binatang sundalo! Ikaw ang matatapos ngayon, tanda! Napalingon sila nang dumungaw si Epi sa bintana. May hawak na itong tirador ng balang bilog na marmol. Pinatamaan ni Epi sa noo si Mang Ruperto. Sinamantala naman ni Arma ng pagkakataon. Dinampot niya ang mahabang kutsilyo ni Sargento na nalaglag sa lupa. Sinaksak ni Arman ang kutsilyo sa kaliwang dibdib ni Mang Ruperto. Hindi pa nakontento si Arman, sinundan niya pa yon ng maraming saksak para makasigurong hindi na yon mabubuhay pa. Hindi ito maaaring mangyari. Hindi ako pwedeng matalo. Tuluyan ang bumagsak ang matandang aswang. Naghihingalo pa ito. Nakatingin sa kanila. At kahit na nag-aagaw buhay na ito, tila gusto pa rin silang kainin ni Mang Ruperto. Kayo na ba na sa impyerno, Mang Ruperto? Malas mo. Nagtagpo ang mga landas natin. Epi, ayos ka lang? Ayos lang ako, pero masama pa rin ang pakiramdam ko eh. Wala na to. Patay na tong aswang na to. Nang tingnan ni Arman ang mukha ni Mang Ruperto, nagtataka siya kung bakit yun nakangiti ng malagutan na ng hininga. Biglang kinabahan si Arman. Narinig na lamang nila ang mga kaluskos sa mga aswang sa paligid. Nanlumo sila nang makitang napakaraming aswang ang nakapalibot sa bakuran na kinalalagyan nila. Mga pre, tapos na tayo dito. Pampira, ang dami pa pala nila. Sobrang malas naman natin, oh. Men, palag-palag na to! Noong mga sandaling yun, batid na nilang katapusan na ng buhay nila. Wala na silang matatakbuhan. Bukod pa roon, higit na mas marami sa kanila ang mga aswang. Naghahabaan pa ang mga kuko ng mga yon, sapat na para gawing panapos sa kanilang buhay. Nang akmang aatake na ang mga aswang,
Napayuko na lamang sila nang muling makarinig ng magkakasunod na putok ng baril. Dumating ang grupo ni Commander Ligaya. Nalagas sila ng walang kahirap-hirap